Ayan po mga kamangyan, sa video po natin ngayon, ipaliwanag natin papaano nga ba yung tamang proseso ng pagbabaon ng mutya sa isang individual. Siyempre po, unang-una sa lahat mga kamangyan, aalamin nyo kung talagang original yung ibabaon. Kasi kung talagang tunay yung ibabaon dyan, hindi siya ma-i-impeksyon. Totoo po yan. Hindi po siya ma-impeksyon o madali siyang mawawala. Kumbaga, madali siyang gagapang sa balat. Meron naman po kasi mga mutya na talagang naka-stack lang siya. Hindi siya gumagalaw. Kasi minsan, mali yung proseso ng pagbabaon. Papaano nga po ba yung tama na proseso? Umpisa po dyan mga kamangyan, kailangan po tanungin nyo muna yung babaunan ng mutya o yung magpapatanim ng mutya kung wala ba siyang sakit sa puso, hindi ba siya takot sa dugo, o siya ba ay willing talaga, kumbaga sigurado ba siya. At siyempre pagka okay naman ang lahat, bago po nyo taniman ng isang mutya ang isang individual, kailangan po muna ninyo siyang puderan, nadasal, yung pampuder, para po yung gamit na itatanim nyo sa kanya ay kaya nung katawan niya. Kasi meron pong iba na nababaunan na hindi kaya ng kanyang katawan yung bisa. Bukod po doon, once po na kayo ay magpatanim ng mga mutya sa inyong mga balat, mga kamangyan, hindi na po kayo pwedeng magpahakbang. Tandaan po natin yan. Hindi na po kayo pwedeng magpahakbang, lalo-lalo na po sa mga kababaihan. Bawal na bawal po yan. At yun nga, pagkatapos po ng pagbabaon, may ibibilin sa inyo yung nagbaon sa inyo o nagtanim sa inyo ng mutya. Bawal po kayong makipagtalik sa looban ng 1 linggo hanggat hindi po gumagaling. Yun po yung isang kaalaman patungkol po dyan sa pagtatanim ng mutya sa balat. Ito po hindi ko sinasabi dahil ako kasi yung nagtatanim ng mga mutya dito. Kumbaga ako yung marunong. Hindi ko po sinasabi na sariling isip ko lang. Tinanong ko po yan sa mga nakakatandang antingero dito sa amin. Kung paano yung proseso at saan nga ba pwedeng ilagay. Kung gusto nyo kasi na yung isang mutya ay umaalis talaga o humihikap sa katawan, hindi po kayo dito maglalagay. Hindi po dito. Dito po kayo maglalagay sa mga guang. Tulad niyan, guang po yan mga kamangyan. Guang siya. Dito po naglalagay sa ganyan, para madali po siyang makagalaw. At tulad ng sinabi ko, isa pong pamilin dyan, siguraduhin nyo po na ang ibabaon nyo ay original talaga. Kasi baka mamaya normal lang talaga siya o hindi talaga siya matatawag na mutya. May posibilidad po na magkaroon ng impeksyon. At bago po nyo ibaon ng isang mutya ng kalikasan, kailangan po ay binababad nyo muna po sa alcohol. Yun po yung pinakang importante. Hindi naman po kasi hihina yun sa alcohol. Importante po kasi yun para po maalis yung mga madudumi doon sa isang uri ng mutya na binabaon. Kalimitan po kasing mga pambaon, gintong hilaw, mutya sa bato, yang mga mutya sa hantik, yan, mga diamanting itim, diamanting puti, yun po yung kalimitan
Kasi yun po ay mga pangontra, ano. At pagdating naman po kung sa kabalkunat yung ibabaon nyo, ayun pong tinatawag nating mutya na nakuha sa loob ng bato. O yung pong tinatawag na impinito. Ano. Yun po mga kamangyan, at God bless sa lahat. Ano. Sana po ay may natutunan kayo dyan sa video na yan. Ano. Salamat po ng marami. God bless po sa lahat.